itong pahayag ni Russian President Vladimir Putin na nagdeklara siya, abay, uumpisahan na naman namin mag-develop nitong mga missile, mga nuclear weapons. So parang ito, intermediate and short range nuclear weapons. Hindi yung mga intercontinental na kasi, di ba? Intercontinental na yung mga long range na mga nuclear weapons eh. Intermediate and short range nuclear weapons bilang ganti, no? Kasi ang claim niya, at I think meron namang may basehan sa balita dahil nung April, dumating nga sa bansa yung Typhoon, I think, if I remember right, no? Na nagde-deploy daw ang Estados Unidos, hindi lamang sa Europe, I think Denmark was mentioned, pero dito sa Asia, tayo ang binabanggit. Sa Pilipinas, ang Estados Unidos nag-deploy ng nuclear weapons. Sa makatwid, sabi ni Russian President Vladimir Putin, kami ngayon, mag-ano na rin kami, we will start producing these weapons na parang hindi taliwas ito doon sa pirmadong tratado o kasunduan. Kayo po ang siguro kung kayo magpapaliwanag, mas maliwanag kaysa sa paglatag ko ng backstory at hingang ko na po kayo ng reaksyon tungkol dito. Dean Tabunda. Actually, nakakalungkot. Kasi nung matapos ang Cold War noong 1991, yung USSR ay nawala at of course, nag-isang unipolar power yung US. Isa sa mga naging usapan doon ay yung tinatawag na denuclearization. Babawasan na yung paggawa at pagtesting ng mga nuclear weapons. Wala namang magandang patutunguhan yan, di ba? Pag nagpapunto ka ng nuclear weapons sa isang lugar, hindi naman doon sa lugar lang na yun ang epekto ng sama, kundi lahat ng kayang abutin ng kanyang radiation. So nakakalungkot kasi akala natin dati okay na. Pabawas na. Ito nga tinatawag na, kung meron tayong tinatawag na balance of power, meron tayong tinatawag na balance of terror, na ito yung, ang sukatan nito yung gaano karami yung stockpile ng nuclear stockpile sa bansa. Anyway, gusto kong maniwala na hindi totoo yung sinabi ni President Putin. Kasi unang-una, dalawang bagay yung malalabag kapag pinayagan natin na makapasok yung nuclear weapons galing sa Amerika na actually. Ito nga yung sinasabi mo kanina na yung ban at exercise, so nagpasok sila dito ng ganyang mga weapons. Unang-una, yung unang malalabag, yung mismong konstitusyon natin. Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na niratified at least yung 1987. Kasi ayon sa Article 2, Section 8, ito, titignan ko yung aking notes ha. Ayon sa Article 2, Section 8 ng ating konstitusyon, bawal sa atin ang nuclear weapons. So, ibig sabihin, kahit sino, kahit ano hindi pwedeng mag-develop, magpasok ng nuclear weapons dito sa ating bansa kasi yun ay labag sa ating konstitusyon. At naniniwala naman ako na, of course, halimbawa, hindi naman ako naniniwala kung sakasakali hindi yan alam ng ating pamahalaan. Ang paniwala natin, of course, ay yung pamahalaan mismo magpapatupad ng batas lang na ng konstitusyon, yung basic law of the land. So sa tingin ko, hindi nila papayagan yun kung meron mong magtangkang magpasok doon. So, tapos pag pinayagan nila yun, malalabag yung konstitusyon. So, legal na usapan yun. Problema yun kasi konstitusyon mismo yung nilalabag at ang pamahalaan siya dapat yung nag-uphold nung konstitusyon natin, nung basic law of the land. So, kung pinayagan nila ito, may problema. Pangalawa, ang Pilipinas ay isang signatory sa Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons o yung tinatawag na TPNW. Tayo ay niratify natin ito noong May 19, 2021, panahon ng Pangulong Duterte. So, kung niratify natin yun, pumayag tayo sa sinasabi na actually we are the 53rd state, pang 53 bansa sa buong mundo na nag-ratify na pumayag na maging miyembro tayo, kasama tayo sa tratado yun, ipagbabawal ang pag-develop at paggamit ng nuclear weapons. So, kung ikaw ay miyembro ng grupo na
na nag-ratify. Ito yung tinatawag natin sa international relations na you have an obligation, you have an international obligation. Kasama yun doon, kasama sa obligasyon natin dahil pumirma tayo doon sa tratado na yun na hindi tayo gagamit, hindi tayo magpapapasok, hindi natin papayagan na magkaroon ng nuclear weapons dito sa ating bansa. Okay. So yung dalawang yung dalawang bagay na yun ang malalabag kung sakasakali na mapayagan na makapasok ng nuclear weapons sa ating bansa. So, Dean, ito ba sa tingin niyo po ay ginagamit po ni Putin na ekskusa, no? Number one, ang intel ba niya talaga ay sigurado ba siya na solid, na meron? Ako rin, kung sakali man meron, pinahintulot ba natin o hindi rin natin alam no napuslit na? Kasi nga, lumawak na po yung mga EDCA sites po natin. Yan ba, dumadaan ba sa customs natin at na-check ba natin talaga yan kung ano yung pumapasok, di ba? Doon po sa... Kasi imbakan talaga, di ba? Yun po yung isa sa mga features ng EDCA na magiging imbakan po yan ng mga armas. So, those are my questions. I'm just curious, no? If there is really a way of verifying that there is nuclear, where is Putin coming from? Diba? Mavivet ba yun? Number two, kung sakali napatunayan na tama nga yung sinabi niya, may kaalaman ba tayo noon? O pinasok lang rin niya na hindi natin po alam? Ano po yung ano po ang ano niyo diyan? Ang basa? Yun ang problema natin. Kasi kahit ipagamit natin yung EDCA site, okay, sige, nagdagdag tayo ng, kasi dati 5 nga, nagdagdag ng 4. So, siyam na actually, kung dahil lang kayo nagkalit na ganito ang China sa atin. Ulitin natin, kaya nagkakaganito ang China ngayon dahil sa pagbibigyan natin ng EDCA site. Diba yung additional EDCA site na, kaya aminin man ka hindi, kahit nasabihin ng sinma, hindi para sa Taiwan, no. Walang nininiwala na hindi yun para sa Taiwan. Yun talagang yung strategic na, yung location nila ay talagang aimed at, yun, para sa Taiwan. So of course, para sa Taiwan, para pang kontra sa ginagawa ng China. Anyway, whatever it is, ang tanong dito, yung ngayon ang problema, kahit pa EDCA site yan, sa tingin ko, hindi ko masyadong sigurado yung sinasabi nung agreement sa EDCA. No? Pero kahit na teritoryo pa rin natin yun. So dapat may karapatan tayo kung malaman kung ano yung ipinapasok ninyo doon. Lalong-lalo na, meron tayong prohibitions sa ating constitution na bawal ang nuclear weapons. So dahil may binigay mo ng EDCA site, i-itsapwera na natin yung ating constitution, i-itsapwera na natin yung pagpirma natin sa treaty on the prohibition of nuclear weapons. Hindi ako naniniwalang dapat ganun. Hindi dapat ganun. Dapat alam pa rin natin kung ano yung pinapasok nila dito. Let's get together. Sunday 25.